Ay, mga guys, magandang araw sa inyong lahat. Bagamat maraming napinsala ang bagyo. Kaya marami tayong sari-saring kwento tungkol sa mga bagyo. Mayroon nagsasabing makasalanan sila kaya binaha. Siguro maraming dyan, ganito ganyan. Maraming masasama. Mayroon tayong maririnig na kasi ganito. Mga kakampi kasi ni mga DDS kasi. Mayroon kang mapapanood sa ganun eh. Ganun ang mga katuwiran eh. Mga DDS kasi ganyan kaya binaha. Hindi ganun eh. Huwag nating sabihin ng ganun. Hindi naman lahat na may mga kasalanan yung nandoon. Oo, mayroon. Pwedeng mayroon makasalanan pero hindi lahat na makasalanan ng yung lugar na yun na binaha sa Cebu. Yung mga lilindol. Yung unang lilindol sa Davao, sa Sibulin. Ngayon, baha naman. Hindi yun ang dahilan eh, na kasi mayroon mga kasalanan, may mga kasalanan kaya binaha. Hindi yun ang ang punto dyan. Oo tayo, nandun tayo, nagnanalangin tayo, nagdadasal. Puro tayo dasal. Kaya ayan ang sagot ng Panginoon. Hindi yan parusa sa atin. Hindi rin yan parusa sa mga kasalanan. Hindi rin yan parusa sa mga magnanakaw, sa mga congressman, sa mga senador na mga nagnanakaw, mga nangungurakot, sa mga kontraktor, sa mga kung ano man kontraktor yan. Hindi yun ang parusa eh. Hindi parusa ng Diyos yun. Alam mo ba kung bakit sa akin pag-iisip? Kaya nangyari yung lindol sa Cebu, lindol sa Davao, o saan man mga sakuna. Iyon ang sagot ng Panginoon sa ating panalangin. Sagot ng Panginoon yan para sa atin. Kasi tayo ilan taon na tayo nananalangin. Nagdadasal. Halos 2,000 years na tayong nananalangin. Kahit anong grupo, mga Katoliko man, mga Iglesia man, mga born again man, Saksi ni Jehovah, lahat, kung ano man yan mga reliyon, na hindi natin kabisado kung anong reliyon, mga Katoliko, matagal na tayo nagdadasal, humihiling. Kaya ayan ang katugunan ng Panginoon sa ating mga dasal. Diba nagdadasal tayo, mayroong nagdadasal na mawala na yung mga corruption, mga magnanakaw natin sa gobyerno. Diba mayroong nagdadasal na ganun. Mayroong nagdadasal na mawala na yung mga nanloloko, mga nagnanakaw. Yun ang tugon ng Panginoon kasi matagal na tayo nagdadasal eh. Kaya yan ang tugon ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya, bumaha, lumindol. Ang ibig sabihin lang yan, kaya nangyari yung baha na yun sa Cebu. Kasi nananahimik tayo, puro tayo dasal eh. Puro tayo panalangin, puro tayo hingi. Sabi ng Panginoon, nagpahiwatig ang Panginoon dahil sa pamamagitan ng baha. Ayan, nananahimik kayo, tumilos kayo. Hindi puro panalangin lang kayo ng panalangin.
Puro kayo hingi, puro kayo dasal. Kumilos kayo. Ninanakawan na kayo ng ating gobyerno. Ninanakawan na tayo sa mga politiko natin, sa congressman, senado. Ninanakawan na tayo, hindi tayo nagkakaisa. Kung lahat ng mga nananalangin, lahat ng mga leader ng reliyon, nananalangin na mawala ang mga korupsyon, bakit hindi tayo magkaisa? Gumawa tayo, aksyon tayo. Hindi yung puro panalangin. Kaya sabi siguro ng Panginoon, puro kayo panalangin, puro kayo dasal, puro kayo dasal. Umaksyon kayo. Bakit hindi pagtulong-tulungan natin yung, bakit hindi, sabi siguro ng Panginoon, bakit hindi yung pagtulong-tulungan, hulihin yung mga magnanakaw niyan at saka ilagay sa bahay ng lamgam, ipakagat sa lamgam. Diba? Ayun ang Kaya ang problema, kaya bumaha dahil sa kurakot, sa flood control ng kurakot. Kaya gumawa, hindi matibay. Kaya sabi ng Panginoon, kumilos kayo. Kasi alam nyo na ninanakawan kayo eh. May mga project, hindi naman ginagawa. Mayroon naman ginawa, hindi rin matibay. Kaya ayun, madaling umapaw, madaling masira. Eh kung mananalangin lang tayo ng mananalangin, magdadasal tayo magdadasal, eh walang mangyayari. Kaya yan ang pahiwatig ng Panginoon. Kumilos na tayo. Hulihin natin yung mga magnanakaw. Kasi pag habang hindi na nahuhuli yan, hindi napaparusahan, hindi yan titigil eh. Kasi paano ba kung hindi tayo kikilos lahat ng mga mamamayan, wala mangyayari sa atin. Habang buhay tayo ninanakawan ng mga politiko. Ibubuto natin para nakawan lang tayo. Kung maaari nga lang, wala na sanang wala nang presidente, wala nang senador, wala nang congressman eh. Kanya-kanya na lang tayo. Paanuhan na lang, pagalingan na lang eh. Kasi wala eh. Parang ganun din eh. Meron tayong presidente. Hindi rin naman makapagpasya kung anong dapat gawin. Meron naman tayong mga senador, mga congressman, mga judge, mga investigador. Hindi naman nila maimbestigahan yung mga magnanakaw. Hindi nila matukoy, hindi nila makasuhan. Bakit? Hindi ba nila kaya o takot sila nakasuhan? Dalawa lang yan eh. Takot sila o hindi nila kaya. Kasi mayroon lang mag-iimbestiga. Hindi naman nila pagtulong-tulungan. Sa Senado pa lang at sa congressman, hindi nila na pagtulong-tulungan kung sino talaga yung salarin. Kung sino talaga yung sangkot. Kaya walang mangyayari. Kaya ngayon, ito na yung sagot sa mga lahat ng mga pinuno ng reliyon. Hindi tayo, wag tayo puro dasal tayo, puro basa sa Biblia. Umilos tayo, aksyon tayo, aksyon. Hindi yung puro basa. Puro basa tayo, puro basa. Ano mangyayari sa basa-basa na yan? Kung hindi ka kumikilos. Ninanakawan na tayo. Inuubos na yung mga budget. Yung sa flood control na yan. Kinuha na ng mga magnanakaw. Babasahan mo pa ba sa Biblia yan? Walang mangyayari yan eh. Kaya, ayun, sabi ng Panginoon, puro kayo basa. Puro kayo basa, puro kayo basa. 2,000 taon na, puro kayo basa. Hindi kayo kumikilos. Kailangan kumilos kayo.
gumawa kayo. Yan ang ako eh. Yun ang akin eh. Hindi puro kasama yun, panalangin. Pero hindi. Ninanakawan na tayo, dapat magkaisa na. Magtulong-tulong tayo. Habulin natin yung magnanakaw. Puntahan natin kung nasaan yun. Hanapin natin. Ilang milyon ba tayo? Ilang milyon ba yung Katoliko? Ilang milyon ba yung Iglesia ni Cristo? Ilang milyon ba yung Saksi ni Jehovah? Ilang milyon ba yung born again? Ilang milyon ba yung kung ano pa yung mga reliyon dyan, mayroon pang ano eh. Di ko kabisado kung anong mga reliyon, ilang milyon yan. Sa Katoliko, ilang milyon ba tayo sa mga Katoliko? Eh kung magtulong-tulong tayo, hulihin natin yan eh. Puntahan natin kung nasaan yan eh. Madali lang makita yun eh. Kahit saan magtago yan, kaya natin hulihin yan kung nagkakaisa tayo eh. Iyon ang gusto ng Panginoon. Hulihin natin yung mga magnanakaw, hindi yung kaya pinababahala ng Panginoon eh. Dahil hindi tayo kumikilos eh. Alam na natin ginanakawan tayo, hindi tayo kumikilos. Kaya, iyon. Iyon ang nagsalita na yung Panginoon sa pamamagitan ng baha. Kumilos tayo. Ilang milyon tayo na mga makadiyos. Mga nagtuturo sa Panginoon. Huwag natin turo ng turo. Turuan din natin kumilos. Yung aksyon. Kaya, faith without action is dead. Kaya ayun ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon, dahil sa mga flood control na kinurakot, ayan, bumaha. Kasi kung maganda kung matibay yung flood control na yun, hindi mangyayari yun eh. Eh kaso nasira eh. Kaya hindi na control yung tubig. Kaya yun lang akin eh. Hindi dapat natin sabihin na ano. Kaya linindol yung lugar na yun kasi mayroon mga kasalanan. Hindi eh. Salita ng Diyos yun. Kaya lumindol. Ayan ang sagot ng mga lahat ng mga nananalangin, mga nagdalsal, humihiling. Hinihiling natin na mawala yung magnanakaw, mahuli. Eh paano nga mahuhuli kung puro tayo dasal? Puro hiling. Paano mahuhuli? Dapat kumilos din tayo eh. Ilang milyon tayo. Ilang milyon tayo na nananalangin. Ilang milyon tayo na nagdadasal. Huli na yan eh. Pag tulong-tulungin natin, hulihin yan eh. Tapos, pakagat natin sa langgam. Diba? Hubaran natin, tapos pakagat natin sa sa bahay ng langgam. Ganun eh. Kaya natin yun. Kaya, kung ganyan, puro dasal. Dasal tayo ng dasal eh. Hindi naman tayo kumikilos. Walang mangyayari. Kaya,